ito na patuloy na inahandaan niyo, Lord, at pinagkakasama sa gawain kong ito na pinikalob niyo sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras nito at patuloy na ay kasi niyo po natugunan ang aming pananambahan. Praise God. Patuloy mo palakasin ng bawat isa at halimbawa kami, Lord, sa mga hindi mananampalataya at sa mga kapatiran din namin, Lord, na Father, Panginoon, ang pamilya, Lord, sa kabila ng COVID na ito, Panginoon, na dinaranas ng buong bansa, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Lord, at patuloy niyo pong palakasin ng bawat isa. Pangunahan ng aming paglilingkod sa inyo, Lord, mula sa magpapaawit, Panginoon, kay Sid, Panginoon, kay JL, Lord, sa kanyang story number, Lord. Patuloy niyo, Lord, kaludan ng paglilingkod ng bawat isa. Iandahan niyo rin po ang mga tenga at isipan ng bawat isa, Panginoon, sa pakikinig sa mga mensahe, Lord. Maraming salamat po, Lord, at pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga pagpapalang inyong ipaparating o itadako sa aming Panginoon sa pakikinig ng inyong salita. At po, Lord, binabalik namin sa iyong lahat ng kapurihan po. Salamat. Sa anak po ni Jesus. Amen. Praise God. Your anointing come up. Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Spirit, your anointing come Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I feel your I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face. I worship you, Spirit and your anointing come with the fire. Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I soul. love you more. I grow to You hold my life in your hands, drawing me close To you, I feel your power. we make closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. It's So, basahin ko yung bahagi ng message kanina. Ruth chapter 2, verses 8 to 16. Verse 8, Boaz went over and said to Ruth, "Listen, my daughter, stay here with us when you gather grain. Don't go to any other fields. Stay right behind the women working in my field." 9. See which part of the field they are harvesting, and then follow them. I have warned the young men not to bother you, and when you are Not but to the water, they have drawn from the well. Ruth fell at his feet and thanked him warmly. "Why are you being so kind to me?" she asked. "I'm only a foreigner." 11. Yes, I know, Boaz replied, but I also know about the love and kindness you have shown your mother-in-law since the death of your husband. I have heard how you left your father and mother and your own land to live here among complete strangers.
12. May the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you fully. Verse 13. In your hope, I continue continue. to please you, sir. You have comforted me by speaking so kindly to me, even though I am not as worthy as your workers. 14. At lunchtime, Boaz called to her, "Come over here and help yourself to some of our food. You can dip your bread in the wine if you like." So she sat with her harvesters, and Boaz gave her food more than she could eat. When Ruth went back to work again, Boaz ordered his young men, "Let her gather grain right among the sheaves without stopping her." Then 16, and pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Let her pick them up and don't give her a hard time. Praise God. Itong parting ito ay, yung binasa na, binigyan ni Boaz ang special or loving favor si Ruth. Dahil balitaan ni Boaz kung gaano kabait, kung paano nagmagandang loob si Ruth sa mother-in-law niya. Tingnan sa verse 11. Pinakita doon na dahil kamag-anak nila kaya ay si Boaz, kapag magandang halimbawa ang pinapakita manugang o ng anak sa kanyang nanay, ginagantihan yon ng Panginoon. Sinusuklihan, sabi nga. Nire-repay, compensated yon. Kaya sabi doon sa Ephesians chapter 5 at saka sa Panginoon sa Deuteronomy, honor your father and your mother, so it may go well with you, sabi doon, para bumuti ang inyong pamumuhay. So when parents are respected, compensated yun ng Panginoon. Sabi ni Paul sa chapter 5, honor your father and mother. This is the first command with the promise. Tos na may pangako ng pagpapala. So, may be well with you para kayo magsisana and that you may live long, upang umaba ang inyong buhay. Kaya marahil na aralan si Ruth ng paano raise ang Jewish teaching o Bible teaching na pakikitungo sa nanay o sa mga magulang. Na-bless si Boaz nang makita niya si Ruth ay maganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang biyanan. Kaya pinakitaan din siya ng magandang gesture, magandang pag-uugali sa kanyang kamag-anakan. Kamag-anak pa lang yan. Kaya ganoon talaga. Kahit total magaling ka o magandang pakikitungo sa kamag-anak namin, kaya ganoon din ang aming pagtanggap sa iyo. Ganoon din ang aming pakikitungo sa iyo. So that's Jewish tradition ng showing kindness. Yan kaya ang mga Israeli malapit sa mga Pilipino. Nakitaan natin sila nung panahon na matapos ang digmaan ay naghahanap sila ng sarili nilang bayan, lupain. Pinagdadamutan sila ng mga Palestino, ng mga Arabo doon. Ni Quezon, binigyan niya ng batas na bigyan ng temporary shelter o refugee. Kinukop natin sila. Ang ilan nagpuntahan dito. Pero ang ginawa naman after World War, Carlos P. Romulo ang unang presidente ng United Nations, UNO pa noon, United Nations Organization. So, binigyan ng status ang Israel ng tinatawag na independence, magandang political position. Kaya naging independent nagkaroon ng sariling lupa, independence ang Israel 1946. Halos kasabayan din natin yan. Bigyan sila ng lupa ron. Kaya Philippines ay isa sa mga nagsusog para suporta ng Israel sa kanilang pagsasariling bansa at magkaroon ng teritoryong lupa. Hanggang ngayon sa atin. Yon ang pinakita ng dating Pangulo nung panahon na yun na bilang pagkilala sa mga Israel sa kanilang bilang bayan ng Diyos. Ganoon din ang pakikitungo nila sa kapwa. Nagmamagandang loob sila. Stranger si Ruth at nagtaka siya ba't ganoon ang pakikitungo niya. Sabi ni magandang pinakita mo sa iyong biyanan. Sabi doon sa verse 11. And Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me." Ito'y na aking tinanggap na balita, all that you have done for your mother-in-law, of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and you have come to a people whom you did not know.
Yun ang sacrifice ni Ruth, kaya pinagpala siya ni Boaz. Si Boaz ay may edad na, kaya tawag niya kay Ruth ay my daughter, anak niya na. So ito ang prayer ni Boaz, the Lord repay your work and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wing you have come for refuge. Sino mang nagtitiwala sa Panginoon, nagpapakubli bilang kubliang dako, takbuhan, saklolo, ay God will be honored. Kaya He will bless those who trusted in Him. So, yun ang isa doon sa pinakita. After that, inutusan ni Boaz ang kanyang mga katulong na iwanan o dalhan doon na hindi namamalayan ni Ruth na siya ay binibigyan ng maluwag kasi pero ang tawag doon ay gleaner, taga-simot. Kaya sa Bible, ayaw ng Panginoon ng kalat, hindi masinop na pamumuhay. Yung maraming tapon, mga ganyan. Kaya yung guest nga na binili namin ay yung Vietnamese. Yung pagsaling ko, may natapon yung bumuka yung sako. Bas sinumot ko, walang isang butil na natira doon sa pinagsimutan ko sa sahig. Dinaspang ko pa ng maliit na dustpan yun at maliit na brush. Pati sa mga singit-singit makuha ko. Yun ang ano ron. No? Pero hiniwalay ko, nilinis ko yun. Tinanggal ko yung mga, kung may mga ano pa sa sahig. Linis yung wala makikita. Kasi malinis yun eh. Yung bigas. Kaya makikita mo agad kung may dumi o may kahit na isang tuldok na itim doon. Sa plato, 2 salinan ko pa yun. Kaya yun ang ano ng Panginoon eh. Turo sa atin, gleaners. Alam mong masinop. Hindi yung kahit na isang butil na kanin sa plato. Yan naman tinuro nila dati sa amin. Turo ko sa inyo. No? Kaya yan ang turo ng Panginoon. Hindi pa tayo Kristiyano. Tinuturo na yun. So si Ruth ay tinuruan ng ganoon. Sa pagmamagandang loob ni Boaz para mauwian ng yung kamag-anak niya, si Naomi, ay mabigyan din naman ng pasalubong. Diba, nung sinobrahan ng pagkain. Sabi niya, give her more food, more than she could eat. Para yung tira niya, dahil walang tinitapon na tira yan eh, papasalubong niya sa biyanan niya kay Naomi. Kaya intended yon na binibigyan siya ng ganong pasobra. Kaya natuwa naman may pasalubong sa kanyang biyanan. Dahil nakita niya yung ugali sa kanyang biyanan na hindi niya hayaan magutom sa buhay. Walang makakain. Nagmagandang loob. Dahil na yung byuda ay walang makain din. No? Byuda, 2 silang byuda eh. At doon, pinakikita ng Panginoon ng pangako ng kanyang salita. He will provide for everything. Sa lahat ng kakailanganin. Kanina, tuwa kami. Sa 2:00, tumawag si na pansit at palitaw. So, may linga, gano'n. Kaya, hinandaan ko yun. Hintayin ako sa baba. Tapos, may pansit. Bagong luto pa yung pansit. Sarap yung pansit nila. Tapos may inabot pa para sa amin ni mama mo. Ngayon, pasalamat ako kasi pinadudo na yun. Kaya yun ang mga binibigay ng Panginoon na hindi mo inaasahan. Bigla lang dumarating ang favor niya sa mga taong nagmamagandang loob. Kaya salamat sa Panginoon. Pero para bibigyan. Kaya salamat sa Panginoon na mayroong ganong pagpapakita ang Panginoon ng kagandang loob sa ibang tao. So ganon din si Boaz. Boaz dahil mayaman, matandang binata, malaki ang lupa. Kaya God will find the right people na may loving favor siya na ibibigay. Kaya na-inspired kanina si Pastor Dick, hindi ko pa nahuli. Sabi niya, maghahanap din daw siya ng Ruth. Ba't kanal nga? Hindi ko, alam mo pa. Inspired maghahanap ng Ruth. Pero yung favor ni Lord sa panahon na nagtatrabaho, basta nagtatrabaho ka, kahit may crisis, tatrabaho ka, nagsisumikap, favor ni Lord na ibigay. I-compensate niya yon, tapatan niya yung hard work mo. Kaya ang trabaho ni Boaz noon, walang swelduhan yon. Pakain lang. Kasi taga-simot lang siya eh. Wala siyang bahagi. Pero dinadagdagan siya ni Boaz para may maiuwi siya sa kanyang biyanan. That's how the Lord's grace works. Kasi yun ang kanyang puso eh. Hindi niya pabayaan magutom yung kanyang mga anak. Kaya isa doon, una, dahil yung heart ni Ruth ay mapagsilbi sa kanyang biyanan. She honored her mother-in-law. Kapwa rin silang byuda. So ang byudang matanda ay hindi papayagang magutom dahil may nagtatrabaho na ibinigay ang Panginoon. Dahil bata pa naman si Ruth, kaya siya ang pinahanap ng trabaho na mag-anik ka roon. Kaya pinupunta siya roon. Pero hindi alam ni Naomi kung kanino siya nagtrabahong kamag-anak nila. Basta pumunta ka doon, kamag-anak ko roon, may makianik ka roon. So nakapagandang setting.
magandang circumstances, favorable circumstances, na yung pinuntahan niya, ay dinala siya doon ng Panginoon sa kamag-anak na generous. At hindi alam ng biyanan niya, hindi alam ni Naomi na kamag-anak niya pala yung pinasukan, pinagtrabahuan ni Ruth. So the Lord led her to the right person, at the right time, at the right place. Person, place, ay yung purpose na doon na pala siya makapag-aasawa. Yun na rin pala si Boaz ang tutubos. Lupa ng biyanan na lalaki para maibalik yung mana. Kuha na yung mana. Siyempre, dahil siya yung bumili, kailangan ibalik yun para magkaroon naman sa angkan ni Naomi. Kaya pagdating kay Jesse, the third generation na yun si Jesse, tatay ni David, may lupain talaga sila. May pastulan eh. Pag may pastulan ka, may lupain ka niyan. Hindi ka makikipastol sa lupain ng iba. Yun ay tulad ni Abraham, Isaac, Jacob. Yung minana nilang mga mula kay Abraham na hayop na nagpuply by the thousands. Si Job din. Ikilalanin kang mayaman pag libo-libo ang iyong hayupan. Cattle racing. Malaki lupain mo yun. Talagang halos buong bayan na yun eh. Pag-aari ni Abraham at saka si Lot sa laki ng lupain nila at dumami ni hayupan ay umalis na sila, nagsasapawan na nga sila, kaya umalis si Lot, pinapili ni Abraham. So yun ang tinuturing na pagyaman, kasaganahan sa lupa, sa mga hayupan, kung ano man ang livelihood. Kaya sila David nabigyan ng mana mula sa great na ninuno nilang si Boaz na mayaman na talaga. So that's how the Lord blesses His people. Hindi dapat mawala yung mana bahagi nila Naomi kasi nga nag-ibang bayan sila ng panahon. Total tagutom. Ito na lang ang gawin natin. Mag-ibang bayan tayo yung lupa para may wala tayong ani nito, tagtuyot, pamin, tagutom, binenta yung lupa. Pero nung bumalik sila, wala silang lupa sa sarili ng bayan sa Bethlehem. Ang kinsman redeemer, tinubos ni Boaz ang pagkawala ng lupa nila Naomi. So doon na-establish ang wisdom ni Boaz kung sino man bibili nito para may kikitain yung matanda at saka yung manugang, pakasalan yung manugang. Kaya doon nagkaroon ng position si Boaz na wala nang ibang tutubos sa pamilya kundi siya para mabigyan ng magandang kinabukasan. So pinakasalan niya agad doon si Ruth. Yun ang tradition nila na may aakop, may aahon, may mag-redeem. Gusto mo to buy back yung lupain nila na Naomi nung buhay pa ang kanyang asawa. Hindi yon, wala na si David doon sa Bethlehem. Hindi matutupad yung prophecy na si Jesus ay pinanganak doon sa Bethlehem. Kaya nga, son of David ang tawag sa kanya. Kaangkan ni David, ibig sabihin niya, David, sa Bethlehem. Yun ang kasaysayan, yun ang connection. Whatever we do, plano ng Panginoon, we connect with God to fulfill His plan and purpose. Kaya may magandang nangyayari. In spite na mayroong crisis, ang purpose pa rin ng Panginoon ang kanyang wala makakapigil ang crisis. Magiging stepping stone pa nga yun. Gagawin ni Lord ng stepping stone para makonect sa kanyang purpose yung gusto ng Panginoon na mangyari. So if you are in the right purpose, the right place, dealing with the right people, then go on. God is making history. Sabi nga, God is making history. Kaya out of COVID-19, God is making history in us and through us para may sakatuparan yung kanyang purpose. Ultimately, makikita natin kung ano ang susunod pang kaganapan matapos nito. Praise God. May extend man, balak nga extend hanggang katapusan. So, huwag tayong maging negative. Kakabuti naman yan kung ano nakakabuti. The Lord is in control, hindi magko-complain. Pero sabi kanina sa balita, maraming Metro Manila mayors ang pabor na i-extend pa ang quarantine, enhance, i-secure. Kasi marami pang sinasaturate. Tulad sa Mandaluyong, meron na namang silang gagawing saturation. Kaya salamat sa Panginoon, lahat ay inaayos. Lahat ay nilalagay niya in a proper perspective. Yung mga bayan na yung ng kasamaan, yung ugad ng drug addiction yan sa lahat ng parte ng Mandaluyong, yan ang pinaka-liblib na dako nila. Kaya namin, although iskinita, kalahati lang na dipa. Dadaan ka doon sa iskinita nila, dikit-dikit ang mga bahay. Nung nagkaroon tayo ng DCPI doon sa Force Complex. Kaya salamat sa Panginoon, everything will work together for good. Tayo sumusuway sa kanyang kalooban. So hindi natin tinitignan ang pangyayari na maging negative. We are proactive, not reactive. Yan ang sinasabi ko lagi. Negative ang nakikita na pangyayari nila Ruth, nila Naomi at Boaz. Nakikita natin na it turns out na mayroong darating na kasaganahan.
Kaya salamat sa Panginoon. Ganyan din ang pattern ni Lord sa atin. In the midst of crisis o hardship, may kapalit na harvest. Good harvest na ipapakita ng Panginoon sa lahat. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Inatutunayan mo lang sa amin na above the crisis, you are above our hardship. Ang dumarating na kapanong ito ng paghihigpit at mga pagpipigil sa trabaho man, negosyo, travel, mobility, transportation. Ang lahat ng yan, Lord, ay para sa kabubuti rin ng bawat isa. Eh, hindi naman, Lord, hindi kami nagugutom, hindi kami kinakapos. Kahit nga may panahon na matag-init sa mga araw na karaan, pero nagpapadala ka naman ng ulan. Bilot kahapon ay napakalakas ng ulan, Panginoon. Namin, nagdilig ka ng mga halaman, mga puno, mga tao, nawalan pa ng kuryente, lalong mainit, papaypay sa labas o sa labas natutulog. Nakita ang sacrifices. Pero ngayon, may magandang panahon kang umuulan dito ngayon sa amin. As aming parte, hindi mo hayang ang tubig na hanggang katapusan lamang ang kaya bigay sa supply ng Metro Manila. Ngayon ay dinadagdagan mo ang reservoir namin. Lahat ng imbakan ng tubig sa Angat Dam, Ipo Dam, at dito sa Balara watershed. Salamat Panginoon, pupunuin mo ang mga yan naman. At may bagyong pumasok na, bagyong Bo sa Eastern Mindanao. Lord, ipakalat mo po ang iyong ulan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, para yung mga tigang na lupa ay madiligan, maabutan ng iyong biyaya. Pagkat nasusulat, ikaw ay nagpapadala ng ulan sa mga masasama at sa mabubuti ng mga tao. Kaya maibsan na maginhawa rin naman kahit paano ilang araw na ang malisangan ng panahon ay mo naman ang maginhawang panahon at makakatipid ang marami sa tubig, maraming giginhawaan. Salamat po Panginoon, kasama na kami doon nagiginhawaan kahit mainit sa paligid. Walang magkakasakit Panginoon. Ilayo sa namang sakit, ang sino man sa aming pamilya, lalo na bata, si Gaudric, si GL, si Pompong, kaming mga magulang din naman. Ingatan ang bawat isa sa pagtitinda ni Gadgel, sa anumang sakit na pwedeng dumapo, gawin mong negative ito, Panginoon, na pahawa, sino man mga strangers na bumibili o ang kanyang mamimili. Salamat po, mabilis pong pinaupo sa kanyang mga tinda para hindi naman ito magtagal sa gitna ng init ng panahon. Salamat po sa favor mo sa mga namimili sa kanya. Siya ng mga tatangkilik sa kanyang mga mamimili. Yun sa lahat, sa pagtatrabaho ni Ivy, sa lahat ng kanilang ginagawa, nila Zion, nila Gadgel, Girly. Salamat po Panginoon. Maging sila Gadli, Gadil sa trabaho nila sa Brunei. Ilayo mo rin sila sa anumang infection, sa anumang makakapahamak sa kanila o makapangpapahina. Maging si Teacher King na kasama nila at si Girl. Salamat po Panginoon. Ingatan mo sila. Kahit labas nila, Panginoon, na walang anumang masamang mangyayari. Thank them, Lord, pati mga kapatiran namin sa CCC, Panginoon. Sa lahat ng mga Pilipino roon, walang mahawa para sila ay magiging maganda sa kanilang pamumuhay. Maging sa trabaho ni Dale ay wala rin. Salamat sa favor mo sa kanya. Walang anumang sama na mananatili roon, anumang sakit, anumang intrigahan, anumang bagay na makakasama sa trabaho nila. Huwag mong paintulutang manaig yun, Panginoon. Kundi ang pag-ibig mo mangibabaw nila, Panginoon, sa kanilang pinaggagalawan. Salamat po at sa iyo namin, Lord, binabalik ang lahat ng aming dinudulog sa iyo, mga mahal namin sa buhay, kamag-anakan, kaibigan, mga churchmates, sa CRC family, Lord, sa lahat na ipinaglilingkod namin sa iyong harapan. Salamat po sa kaginawaan at kasaganahan. Salamat po sa tinatanggap namin na nagkaloob sa amin. Salamat po at lahat na nagkaloob sa amin ay ibabalik mo sa kanilang mga kamay ang biyayang yan at pagpapala. At maging si Darwin, Lord, sa stay niya, business, ay bigyan mo rin siya ng katatagan o pagtitiwala sa iyo na ang plano mo, purpose mo sa kanyang buhay ay siyang ganap. Although may choices sa mga tao, let your sovereign will be done, Lord. Matigim mo ang sarili niyang pagpapasya dahil cover ito ng iyong kapangyarihan. Kanyang buhay, walang sariling pasya ang matatayo, kundi babaluturin mo, Panginoon, at hindi mo kinalulugdan sa anumang plano ng tao. Salamat po at kami nagbabalik sa iyo ng papuri, pasasalamat, karangalan sa bawat kasagutan, sa pag-iingat mo sa aming pamilya, sa anumang gagawin pa namin, sa iyo namin natubilin at pinagkakatiwala. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu, ngayon magpasawalang hanggang amen at amen. Praise God.
Jen, kakanta ka na. Jill, Portori prayer. Ano yung Portori prayer ba yun? Special number. Special number, inay. Mother's Day eh. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakobod pa si inay. Inay, salamat sa iyo. Sana ng alaala mo. Taglay ko pa rin ang iyong pagmamahal. Kahit ngayon wala ka lang ay mahal ng dahil sa'yo. Mahal ang pagkao ko. Kita mo ang Makan mo ako kakilan. Inay, salamat sa iyo. Ito kasi. Salamat sa iyo. Walang iba katulad Tapos na? Best na yan. Yeah. Nawala siya. Kasi nabitin, ba't ang bilis lang daw? Tinapos mo. Kakanta ko ulit. Gusto mo?